mataas man o mababa, may isang bagay na pare-pareho tayong haharapin. At hindi ito kayang bili ng pera. Bakit ako matatakot sa panahon ng kagipitan? Bakit ako mainggit sa taong maraming kayamanan? Ipinagmamalaki niya ang kaniyang mga ari-arian, at iniisip niyang pera ang kaniyang kaligtasan. Ngunit sino ang makabibili ng buhay? Sino ang makapagbabayad para sa kaluluwa? Kahit gaano karami ang nasa kanyang kamay, may presyo ang buhay na hindi kayang bayaran ng yaman. Darating ang araw ng matalino at mangang ay parehong mamamatay. Ang bahay, lupa at kayamanan maiiwan sa mundo. Siyang pag-asa ng buhay. May taong nagpapangalan sa kanyang mga lupain. Akala niya'y mananatili ang kanyang pangalan. Ngunit ang tao kahit gaano karangal ay lilipas din tulad ng lahat. parang mga tupang patungo sa kamatayan. Hindi kayang takasan ng kayamanan. May isang magandang pangako, ang Diyos ang tutubos sa kaluluwa ng nagtitiwala sa Kanya. Kaya huwag kang matakot kapag yumaman ang iba. Huwag mong isipin na mas mahalaga sila. Dahil ang kayamanan ay hindi habang buhay. Di mo madadala ang yaman mo sa kabilang buhay. Hindi mo madadala ang pangalan at karangalan. Kahit gaano karami ang naipon mo sa iyong kamay, ang Diyos ang tunay na kayamanan. At siya ang pag-asa ng buhay. Ano ang halaga ng isang malaking bahay kung walang kapayapaan sa loob? Ano ang halaga ng maraming pera kung ang puso ay walang Diyos? Ano ang halaga ng papuri ng tao kung ang buhay ay panandalian? Hindi kayamanan ang magliligtas sa atin. Hindi pangalan, Hindi kapangyarihan, hindi katanyagan. ang Diyos lamang ang ating pag-asa. Hindi mo madadala Hindi ng iba ang yaman mo sa kabilang buhay. Kaya huwag mong ilagay ang buong puso mo sa lumilipas. Ang Diyos ang tunay na kayamanan. Siya
siyang tatanggap sa atin. Hindi ako matatakot, Hindi ako maiinggit. hindi sa yaman ako aasa. Sa Diyos ako magtitiwala. Makinig. Ang lahat ay lilipas. Ngunit ang Diyos ay mananatili. Siyang aking kayamanan.